Kukuha lang ako ng mga tanong dito, ha? Sabi dito ni Crispin Hisona Jr. Brother Jando, good evening po. Magtatanong po ako, kapag nabinyagan ka na sa Aglipay, valid na po ba sa Katoliko o bibinyagan pa uli sa Katoliko? Brother Angel. Ang opisyal po ng turo ng simbahan kapag ka ang kung ang aglipay ay Trinitarian formula po, so hindi, valid na po 'yon. Kapag ka na-convert ka sa Catholic, hindi ka nabibinyagan. Pero may mga pari daw, may nabalitaan ako diyan na nag-comment. Ako po dati aglipayan, sabi niya gano'n. Tapos pag nung na-convert ako, inano pa rin ako. So may mga paring aanuin ka pa rin, Ano nabibinyagan kasi, ka pa Brother rin. Angel, ang Mm. Aglipayan, mayroon silang dalawang porma ng binyag. Ang isa Mm. gumagamit ng Trinitarian, ang isa gumagamit ng In Jesus name lang. O yun. So Mm. malamang yon. Pero kapag Trinitarian kasi formula, no? Sabi nga dun sa ano, as long as yung nandun yung matter, form, no, tsaka intention ng church, uh, yung perspective ng Catholic Church dyan is valid. Of course, yun lang binyag nila, no? Binyag nila, pero hindi naman kabuuan ng turo valid. Ang ano doon, pinakamaganda kasi doon, punto ng church. Kapag ka pumunta ka na sa Catholic Church, at nandun yung tatlo, yung the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, at yun nga, no? Yung form mo nandun, yung tubig, or yung matter, yung tubig, yung form yon at yung intention na talagang yung gusto ni Jesus. Pag yun, valid po yun. But yun nga, depende sa ano mo, dalawa pala yung binyagang formula nun. Basta kung Trinitarian po yun, kung natatandaan mo kasi bata ka pa or something. No? Kung natatandaan mo, valid po yun. Wala pong problema. Yun. Bro Jando. Okay, sabi naman dito ni Nanay J. Mga kapuntos, tanong ko, bakit sinasabi ng Soldier of Christ na ang dapat daw itawag ng mga batas Panginoon Jesus, at kahit tayo ay Brother Jesus, hindi daw Papa Jesus. Tama po ba ito ayon sa simbahan, Brother John Ray? Well, wala namang particular na turo, biblical man or or simbahan na ganito lang ang itawag kay Panginoong Kristo, no? Sabi ni San Pablo sa Panginoong Kristo ay sa lahat at para sa lahat. Galatia 3:11, no, si Kristo ay sa lahat at para sa lahat. So hindi limitado ang pagtawag sa kanya or sa anumang katawagan. Actually, nagpapatawag na siya na kaibigan. Even ang God, no? Tingnan mo si Father Abraham, tinawag na friend of God. Sa Greek, Theophilo. Lahat tayo magiging friend of God tayo. So dahil ba friend of God tayo, mali yun kasi, di ba, mga anak niya tayo. Uno dosi ng basahin na lang natin, no? Uno dosi ng Juan. Uno dosi ng Juan. Uno dosi ng Juan. Ito, sabi, subalit ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak o mga anak tayo ng Diyos. O parang pagdating sa 15, 15:13 hanggang 15, ang pinakadakilang pag-ibig na maaring talaglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko o kaibigan naman tayo. Kita nyo? So, ganyan kaano ang ating Diyos. Ganyan siya ka flexible. Kaya nga sabi ni Paul, Christ is for all, is all and for all. Siya ay sa lahat at para sa lahat. Hindi ba siya pwede tawaging Papa? O basahin natin ang hula. Sino ba si Jesus sa hula? Isaiah 9:6. Basahin natin. Ano ba ang tawag sa kanya sa hula? Isaiah 9:6. Bakit hindi siya pwedeng tawaging Papa? Sabi sa hula, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Itong sanggol na ito, si Panginoong Kristo to, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama.
O, tinawag din siya na ama. Prinsipe ng kapayapaan. Huwag yung sabihin sa akin na ang translation ng ama, mama. Huwag yung sabihin sa akin ang translation ng ama, kuya. Huwag yung sabihin sa akin na ang ama, uncle. Ama is papa talaga yan. Bali dyan daw tawag sa iyo ng anak mo bilang bilang ama nila. Mama, auntie, kuya, tito, ama. Or papa, bali dyan daw. May pa. May pa. Kasi ikaw yung mama na rin. Ikaw yung all around ka na kasi, no? Kasi, kasi yun na daw. Hey, may pa, may pa. Actually, ito Michael, talaga, may pa. God is flexible. No? Napaka-flexible ni God. Kaya nga, sa anumang paraan, pwede mo siyang tawagin mo siya. Kasi, ang Diyos, in His very nature, wala naman siyang pangalan eh. Diyos nga siya eh. Yung mga pangalan sa atin lang yan. Kaya nga sa Old Testament, tinanong siya ni Moses, ano ba talaga ang pangalan mo? Pag tinanong nila sa akin, anong sinabi niya? Ako ay ako nga. I am who am. Pangalan ba yun? Di ba? So wala talaga siyang pagkakilala. Kaya pwede mo siyang tawagin sa anumang pangalan na nararapat sa kanya. Sa mga bata, dapat magtawagin si Panginoong Jesucristo na Papa. O may natural. Biblical yan eh. O tayo, mga anak niya tayo. O kung ikaw anak, ano ang tawag mo sa nag-anak sa'yo? Hindi ba Papa? In logical thinking, in logical sense. Pero sa 13 to 14, nagpatawag siyang kaibigan. O si Father Abraham, tinawag siya ng Diyos na kaibigan ng Diyos. No, sa Greek, Theophilo. Sabi ni Lucas, Theophilo. O Lucas 1:1. Anong tawag niya sa mga Kristiyano? Si Lucas, basahin natin anong tawag ni Lucas sa mga Kristiyano. Sa mga Kristiyano to, kagalang-galang na Theophilo. Sabi ng mga teologo, wala naman siyang sinulatang Theophilo talaga eh. Sino bang Theophilo na sinulatan niya? No, posibleng isang Nobel yan na sinulatan niya na Theophilo meaning kaibigan ng Diyos, Kristiyano na, naging convert na ng Kristiyano yan, na nakitaan niya ng pananampalataya sa Diyos kaya tinawag niyang Theophilo kasi ang Theophilo Greek word yan ng kaibigan ng Diyos. Oh. So pwede kang tawagin kaibigan ng Diyos o Theophilo katulad ni Father Abraham. So walang limitasyon no ang itawag mo sa pangalan ng Diyos. Sabi nga ng simbahan kung babasahin natin ang teaching ng simbahan no sa Old Testament no. Sa Old Testament awit ko lang kung nandito pa ba yung ko. So ito sa Old Testament ilan ang pangalan ng Diyos? Sabi dito, the 7 holy names of the Old Testament be divided into 3 groups. 7 holy names. Pangalan ng Diyos yan sa Old Testament. Of the Old Testament may be divided into 3 groups. The first of which determines the relation of God to the world and to mankind. So, pwede din pala siyang pangalanan according sa kanyang relasyon sa iyo. Like halimbawa, El. Tinawag siyang El. Dahil the strong, meaning ng El, the strong or the powerful. Tinawag siyang Elohim, meaning He who possesses the fullness of power. And Adonai, Lord, Commander, or Judge. Then the second group designates more than the intrinsic perfections of God. O intrinsic perfections of God daw. Like Shaddai, meaning the mighty one. Or Eljon, the highest. Kadosh, the holy. And the third group comprehends the proper name. So ito yung pinaka-proper name na ibinigay ng Diyos niya sa kanyang bayan. And the essential name, Yahweh or Yahweh sa panahon na natin ngayon, Yahweh. Sipin nyo yan? Naglimita ba ang Diyos sa pwedeng itawag sa kanya? Bro Hindi. Henry, Brother Angel. pati kapatid bro, 28:9 bro. Tinawag naman kaganina. Binasa na natin kaganina sa 9:10. John 30:15. 28:10 ng Mateo din. Sabi niya, ano Mateo? yung mga kapatid ko? Mateo 28:10. Sabi niya, sabi mo sa 28:10. mga kapatid ko, sabi ni Jesus. Sinabi ni Panginoong Jesucristo daw sa Matthew 28:10. Sabi dito,
Sinasabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko. O hindi na anak, kapatid na naman. So same pa rin doon sa John 15:13 and 14 na kayo'y mga kapatid ko, no? Dito sa John 13, basahin natin ulit yung John 15:14. Kayo'y mga kaibigan pala dito, mga kaibigan ko. Then, Kaibigan doon sa naman. Mateo, kapatid naman. Oh, tinupad din yung At, aking mga utos. Para Di ba? simple, kahit ka pwede, pansinin nyo ang simbahan, bakit ina-allowed? Mm. Kaya nga, Nuestro Nuestra Padre, Padre, oh. Jesus Nazareno, our Father. Bakit? Ang may nagtanong na diyan dati, Madre, doon sa isang dinala si Poong Nazareno sa isang hospital. Sabi niya, "Ba't Nuestro Padre, 'di ba our Father Jesus?" Sabi gano'n. Sabi doon nung Madre doon sa hindi pa masyadong maraming hindi nakakaalam diyan bakit pwede siyang tawagin Papa Jesus o Father. Hindi yung Father ng Trinity kasi akala nila dahil doon. Sabi nung pare, pwede yan tawagin. Bakit? Siya rin ay pinakapunong pari. Okay. So, Hebreo 3:1, siya ay pinakapunong pari. Tinatawag siya pong Father, pwede siya tiwagang Papa Jesus o Father Jesus because of being a priest. Hindi dahil hindi dun sa Trinitarian, no? Hindi dun sa Trinity na Father, iba yon. So, bakit pwede siyang tawagin Father? Isa yan, no? Tatawagin siyang ama, tatawagin siyang kaibigan, kapatid. Bakit pwedeng Father? Kasi nga, or Papa, dahil nga siya rin ang pinakapunong pari. Hebreo 3:1, siya ang pinakapunong pari. Yun po yung i-summarize na pwede nating At Kasi siya ang ating ama sa pananampalataya, Brother Angel. yes, yung pari, mga ama sa Mm. pananampalataya, Siya ang mga pari. pinakaama. At yung pinakaama Pinakaama. niya, isinyer niya yun sa mga pinili niyang pari. Mm. So yun Yan po po ang yun. paliwanag Kaya dyan. sabi, binabawalan yan. Baka SOC ka, SOC ako dati. Baka yung sinasabi. Ganun talaga sa Soldiers of Christ natin. No? Sa charismatic kasi, yun nga, no? Medyo kulang pa sila sa ganun. Catechism, theology, puro kasi Bible tayo dyan noon. Ako rin, no, nasa charismatic ako. Ang dami ko pa hindi alam. So sa mga ganyan, ang dami nilang hindi pwedeng pa, pero wala naman silang basihan. Bakit hindi pwedeng tawagin Papa Jesus? Minsan, madalas, maraming pong pagkukulang sa charismatic kasi nga, Bible lang tayo. Galing ako dyan, 8 years ako dyan. So, ang nangyayari, Bible, kaya minsan naliligaw din. So, walang proper catechism, batas ng canon law, wala silang masyadong alam at proper theological context ng Biblia. So, yun po yung problema, kapatid. So, tama nakapagtanong kayo rito. May turo naman ng simbahan. Ano na yan sa internet lahat yan.